What is up, people of Bustos? We are back again with another video here at Bustos Elementary School. Today, a press conference will be held at the school, so we will interview some people all around. So, what are we waiting for? Let's go! Yeah! Outdated na yung information. Kasi nga, misinform, for example, i-share mo pa yung outdated na halimbawa ay gamot somewhere, eh hindi na pala siya effective. Yun yung misinformation. Ako po si Reynalyn Correa mula sa Prensa Elementary School ng Marilao North District. Guro at nagtuturo sa ika-6 na baitang. Ito po yung first question. Ano po yung masasabi niyo sa patuloy po na pagkalat ng mga misleading information at fake news sa social media? Isang nakakabahalang epidemya ngayon sa social media o sa internet ang patuloy na pagkalat ng fake news or misinformation, no, which are yung mga mga social media platforms ay accessible siya sa mga kabataan. Hindi lang sa mga kabataan kundi sa mga mamamayan natin na kung saan ay hindi na nila kinikilatis kung tama ba yung kanilang napapanood. So malaki yung magiging epekto nito para sa kabataan, no, lalo-lalo na sa mga estudyante at sa mga mamamayang Pilipino sa kabuuan, kasi nga hindi sila nagkakaroon ng pagkakataon na ma-verify kung tama ba yung mga information na to, at patuloy silang naniniwala sa mga hindi totoong impormasyon na kung saan maaaring makakaapekto sa kanilang paniniwala, paninindigan sa buhay, at anuman yung magiging desisyon nilang gagawin para sa hinaharap. Dalhin po natin yung focus ng mga tanong sa mga estudyante. In terms of students po, ano po sa palagay niyo pwede pong gawing paraan para hindi po palagi mabiktima ng fake news and misleading information yung estudyante po natin, which is mainly from elementary? Okay, para po sa ating mga mag-aaral, para hindi sila mabiktima, no, ng sinasabi nating mga misinformation, unang-una dapat ay turuan ng mga guro ang mga kabataan sa paaralan, lalo na sa elementarya, na doon nagsisimula yung awareness nila sa mga fake news. No, turuan sila ng kanilang mga guro kung paano kilatisin, paano kilalanin ang fake news sa totoong news. Pangalawa, i-suggest o magbigay ng mga websites, no, na dapat puntahan ng mag-aaral kung kailangan nilang i-verify yung mga nababasa nilang mga information sa internet. Ano naman po masasabi niyo sa mga tao na patuloy pa rin pong nabibiktima ng fake news, although aware naman po sila na marami na pong kalat na misinformation, lalo na po sa social media? Karamihan kasi sa mga tao ay meron silang mga sariling pananiniwalaan. So, bakit sila nabibiktima? Kasi nga, kung ano yung pinaniniwalaan nila, doon sila nanonood. Like for example, sa mga vloggers, yung mga websites na kung saan ay umaakma doon sa kanilang paniniwala. So, hindi nagiging bukas ang kanilang isipan na manood ng iba pang mga sources, at hindi sila nagkakaroon ng pagkakataon para ibalanse pag-isipan. No, kung ito bang pinaniniwalaan, patuloy nila